Ipinabot naman ng Kamara ang kahalagahan sa paggalang sa proseso ng hudikatura bago maglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema sa usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May panawagan din naman ng Philippine Constitution Association sa SC na pag-isipang muli ang desisyon kaugnay sa impeachment. Mula sa Batasang Pambansa, may mga detalye naman si Kate Renya live. Kate. Princess, hinimok ng Kamara ang Senado na hintayin ang huling hatol ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, naghahanda na rin ang Kamara na magsampa ng motion for reconsideration. Naglabas ng pahayag si House Spokesperson Attorney Princess Abante na mayroon anyang ulat na maaaring bumoto ang Senado kahit hindi pa naisampa ng Kamara ang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Kaugnay nito, hinimok ng mababang kapulungan ang Senado na magpakita ng pag-iingat at igalang ang proseso ng hudikatura sa pamamagitan ng hindi muna pagboto sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte habang hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Dagdag pa niya, mahalagang hayaan munang matapos ang proseso lalo na't may mga posibleng pagkakamali sa unang hatol ng korte. Dagdag niya, ang maagang pagboto ng Senado kung sakali ay maaaring makita bilang pagsasawalang bahala sa due process at isang political shortcut. Binigyang diin din ni Abante na sa proseso ng impeachment ay nararapat lang mapanatili ang integridad para maprotektahan ang demokrasya at balanse ng kapangyarihan sa ating konstitusyon. Samantala, hindi naman sumang-ayon si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa pagsuporta ng Integrated Bar of the Philippines sa naging hatol ng Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Representative Chua, ang konstitusyon ang pinakamataas na batas na dapat sundin ng Kongreso, ehekutibo at hudikatura, kung kaya't hindi anya dapat palitan o dagdagan ng Korte Suprema ang nilalaman nito sa kanilang mga desisyon. Bilang miyembro din ng House Prosecution Panel at kasalukuyang namumuno sa House Blue Ribbon Committee, pinanindigan niya na ang Kamara ay kumilos ng naaayon sa kanilang eksklusibong kapangyarihan na itinakda ng konstitusyon sa pagsusulong ng Articles of Impeachment nang hindi nalalabag ang due process. Nanawagan din ng Philippine Constitution Association o PhilConsa sa Korte Suprema na muling pag-aralan ang desisyon kaugnay ng impeachment case laban sa Vice Presidente na nagsisilbi anilang banta sa balanse ng kapangyarihan na nakapaloob sa 1987 Constitution. Batay sa pahayag na nilagdaan ni dating Chief Justice Renato Espuno, posibleng nilalabag nito ang mahalagang prinsipyo ng konstitusyon kabilang na ang separation of powers at ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magsimula ng proseso ng impeachment. Binigyang diin din ng PhilConsa na kritikal ang desisyon dahil hindi dumaan ang kaso sa trial court o court of appeals at dumepende sa mga hindi napatunayang report. Ikinabahala rin ng PhilConsa ang pagtakda ng Korte Suprema ng 7 bagong panuntunan para sa paghawak ng Kamara ng mga impeachment case na anilay labag sa konstitusyon. Princess, sa huli nanawagan ng PhilConsa sa Korte Suprema na igalang ang bawat limitasyon ng bawat sangay ng pamahalaan para mapanatili ang demokrasya at tamang balanse ng kapangyarihan. At yan muna ang update mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.